Una sa lahat, mga naghahapunan sa labas ng isang restaurant sa China biglang naatrasan ng sasakyan. Ano kaya ang paliwanag ng nakadisklasyang driver? Alamin yan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, lasing na pulis sa Las Piñas nagwala at nanutok ng baril. Oh my God! Holy Mga kandidato sa barangay at SK elections, kanya-kanyang pakulo sa unang araw ng kampanya. Meron pang nagparada ng mga sports car, pero may babala dyan ang COMELEC. Pangulong Bongbong Marcos nasa Saudi Arabia na para sa first ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Nakikipagpulong sa mga business leader. Pamilya ng ika-4 na Pilipinong namatay sa gyera sa Israel nananawagang agad maiuwi ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay. At Juan Carlos Labajo, special guest sa concert sa bansa ng Danish pop singer na si Lucas Graham. If you're down, Bilang Pilipino, bilang Pilipino. May babala ang COMELEC sa mga pakulo ng mga kandidato ngayong umarangkada na ang pangampanya para sa barangay at SK elections. Kabilang na dyan ang isang kandidato sa pagkakapitan na nagparada ng mga sports car. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Hindi lang pangkarera, pangkampanya pa. Agaw eksena kanina ang mga sports car na ito sa Cavite sa unang araw ng campaign period para sa barangay at SK elections. Ang mga ito lang naman ang ginamit sa pangangampanya ng isang kumakandidatong kapitan. Sa bumper ng mga sports car idinikit ang mga campaign tarpaulin. Sabi ng COMELEC, wala namang iligal kung pagmamayari talaga ng kandidato ang mga naturang sports car. Pero Kung yung mga pinalikan niya, bakit kasi sa buhay niya, hindi naman namin mapipigilan kung gusto niya, ipangalagaan lahat siya. Kung yan na rin time na, kailangan na ma-report siya sa kanyang source kung magkano ang kanyang message siya. Kasi otherwise, pinakita niya yun, therefore, sisingilin namin siya doon. Kung paano niya nagkaroon ka ng mga ganyan. sa Baguio City naman, tumatakbong kagawad si Spider-Man. Yan ang paandar niya habang namimigay na flyers at nag-house to house sa mga botante. Inulan naman ang unang araw ng kampanya sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Kabilang ito sa mga inilagay ng COMELEC sa orange category dahil sa matinding tunggalian sa politika. Ang supporter na ito, nagbitbit pa ng malaking speaker habang naghiikot. Umalingaw-ngaw din ang iba't ibang campaign jingle ng mga kandidato. Sa Caloocan, makikita ang ilang poster na ginawang banderita sa gitna ng kalsada. Ayon sa COMELEC, bawal yan. Amin pong tatanggalin yung mga nasa public places na kinakabit po ninyo. At the same time, kakasuhan po namin kayo sa maling mga pagkakabit ng mga posters na yan. Alinsunod sa rules ng COMELEC, 2 by 3 feet lang ang sukat ng poster na pwedeng ilagay sa designated areas gaya ng mga plaza, palengke at barangay centers. Hindi pwedeng magdikit ng posters sa mga puno o halaman sa pampublikong lugar. Hindi ko kailangan ng karangyaan sa kampanya. Tama po kayo, strategy lang. Strategy. Hindi po ito pinag-uusapan kung gaano kalaki ang tarpulin mo o campaign material. Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba ay tapat na maglilingkod sa mga kababayan mo sa barangay? Magtatagal ang campaign period hanggang October 28, 2 araw bago ang mismong botohan sa October 30. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Matagal-tagal din bago natin muling nakita ang samut-saring pangampanya para sa barangay at sa SK elections. Meron pong higit 1.4 million na kakandidato para sa higit 600,000 mga posisyon. Minsan po parang ini-small natin ang eleksyon sa barangay para nga namang hindi siya kasing exciting ng eleksyon sa pagkapangulo. Ito na rin siguro ang dahilan o isa sa mga dahilan kung bakit napopostpone parati ang barangay at ang SK elections. Nakadalawang postponement na po ito at medyo overstay na ang maraming mga opisyal. Ang huling barangay election noon pa pong May 2018.
Pero kung tutuusin po, isa ito sa mga pinaka-importanting posisyon sa isang komunidad. Ang unang mga barangay bago dumating ang mga kasila, mga maliliit na komunidad sa tabing dagat o tabing ilog na pinamumunuan ng mga datu. Panahon ng mga kasila, tinawag na silang mga kabesa de barangay. At nung panahon ng mga Amerikano, barrio lieutenant na ang tawag sa mga pinuno ng mga barangay. At ang pinakabagong sistema ng barangay, tinatagpo noong 1991 Local Government Code. Ang barangay ngayon ang tumatayo ang pinaka-frontliner ng gobyerno at ang unang mukha ng otoridad sa isa pong lugar. Siya dapat ang nakadikit sa pulso ng masa at unang takbuhan ng taong bayan. Katunayan, ang unang puntahan dapat ng mga reklamo ay hindi po ang korte kung hindi ang barangay. Ang chairman ang umuupong pinuno ng lupon taga-pamayapa para hanapan ng solusyon ang mga minor na problema ng mga magkakapitbahay. Ang mga civil disputes, halimbawa, at ang mga krimen na ang sintensya ay hindi po lalagpas ng 1 taon, kailangan mo ng isang guni sa inyong mga barangay. Kung hindi maresolba doon, saka lamang po siya pwedeng iakyat sa isang tunay na korte. Malaki rin ang papel ng barangay sa peace and order. Madalas ginagamit ng barangay para tiktikan ang mga pinagsususpetsang durugista o mga pusher. Sa mga lugar na may problema sa insurgency, ito rin ang ginagamit na pantiktik sa mga kaaway ng gobyerno. Ito ang pinaka-simple at kung matino ang barangay, isa po sa pinaka-epektibong surveillance at monitoring system ng ating gobyerno. Sila rin po ang namimigay ng mga basic health services sa pamamagitan ng mga barangay health workers o sa probinsya, agricultural support services or farm produce collection and buying stations. Ito pa po, sa ilalim ng RA 10755, ang mismong barangay captain ay pwede pong mag-administer ng oath of office sa kahit sinong opisyal ng gobyerno, kahit ang pinaka-pangulo ng Pilipinas. Ano naman ang kapalit ng lahat ng ito? Sa ilalim po ng Local Government Code of 1991, ang minimum na nakukuha ng isang opisyal ng barangay ay katiting lamang. Ang kapitan ng barangay, garantisado ang tumataginting na 1,000 pisong honorarium kada buwan. At ang ibang opisyal at kagawad hanggang 600 pesos per month. Magtataka tuloy kung bakit pinagagawa ng mga posisyong ito. Pero minimum compensation lang po kasi yan at tataas pa po yan depende po sa resources ng barangay. Ang mga mayamang barangay sa Makati halimbawa, hindi hamak na mas malaki pa dyan ang nakukuha. Halimbawa, ang kapitan ng barangay ay maaaring mabigyan ng katumbas ng salary grade 14 or halos 30,000 depende po sa kaperahan ng barangay. Ang mga kagawad naman nasa salary grade 10 na maaaring umabot ng 20,000 kada buwan. Okay na yon, lalo't marami naman ay hindi naman full-time na posisyon na yan. Dagdag pa rin ang Christmas bonus, insurance, free medical, free tuition, pati na rin sa 2 dependents at civil service eligibility. Pero higit sa lahat, ang mga opisyal ng barangay ay may impluwensya sa komunidad. Bagay na hindi lingid sa mga politiko na siyempre gustong puapel sa isang lugar. Sa Section 38 ng Omnibus Election Code, nakalagay na ang mga opisyal ng barangay ay non-partisan. Ano pong ibig sabihin noon? Sa Omnibus Election Code, ang mga opisyal ng barangay ay hindi raw maaaring maging kinatawan ng isang political party o irepresenta ng isang political party. Hindi rin siya maaaring tulungan ng isang partido o ikampanya ng isang partido. Yun lang, medyo mahiwaga pa rin ang kahulugan ng probisyon na yan na madalas ay hindi naman kasi nasusunod. Bakit? Ang mga opisyal kasi ng barangay ay madalas unang liligawan ng mga politiko para makuha mga boto sa kanilang mga komunidad. Pansamantalang pinahinto pero itutuloy. Yan pong tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Katunayan, tatalakayin daw yan ni PBBM sa Saudi Arabia ang Maharlika. Nasa frontline balitang yan si Maricel Lee. Aarangkada pa rin ang Maharlika Investment Fund. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaniyang departure speech bago lumipad pa Saudi Arabia kaninang umaga. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. Naalarma raw kasi ang Pangulo sa mga nabasa niyang balita tungkol sa MIF. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary.
Kahapon, naglabas ng memorandum ang Malacanang para sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Pirmado yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12. Nakasaad sa memorandum na pinasususpinde ng Pangulo ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act habang pinag-aaralan pa ito. Pero paglilinaw ng Pangulo, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng MIF. May ilang bagay lang daw na dapat ayusin. We have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. Pinirmahan ng Pangulo ang MIF law noong July 18, ilang buwan matapos niya itong i-certify bilang urgent. Noong August naman, inilabas ng Bureau of Treasury ang IRR ng batas. Para sa mga kritiko ng MIF, kulang ito sa pag-aaral at minadali ang pagpasa nito. Pagtitiyak ng palasyo, patuloy ang pagkonsulta ng Pangulo sa economic managers tungkol sa MIF. Sa katunayan, isa sa mga agenda niya sa pagbisita sa Saudi Arabia ay ang pagpapakilala ng Maharlika Fund sa Middle East. And with that in mind, we are encouraged by the reaction of our friends in the Middle East and for that matter around the world to the fund. And we're very encouraged that we are going down the right path. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Huwag kalimutang magdala ng payong mga kapatid. Magiging maulan sa ilang bahagi ng Luzon hanggang sa mga susunod po na araw. Epekto yan ng shear line o yung pagkasalubong ng mga hangin mula sa magkaibang direksyon sa Hilagang Silangan at sa Dagat Pasipiko. Dito nabubuo ang mga kaulapang may dalang mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Dahil sa shear line, uulanin ng Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Northeasterly wind flow o yung hangin mula sa Hilagang Silangan naman na magpapaulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Kalinga. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa. Pero paghandaan pa rin po ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Susunod, pamilya ng ika-4 na Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel, eksklusibong nakausap ng News 5. Meron silang panawagan sa pamahalaan. Paghahatid ng tulong sa mga walang makain sa Gaza Strip, ginagawa na raw ng paraan ng Amerika at Egypt. At kilalanin ng mga rebelde noon na nabigyan ng ikalawang pagkakataon at kabalikat na ngayon tungo sa kapayapaan sa Basilan. Magbabalik pang Frontline Tonight. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang pamilya ng ika-4 na Pilipinong namatay sa gitna ng giyera ng Israel at ng Hamas. Ang panawagan nila, maiuwi na ang labi ng OFW sa lalong madaling panahon. Nasa frontline balitang yan si Renel Pawid. Mismong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang nagkumpirma sa ika-4 na Pilipinong namatay sa giyera ng Israel at Hamas. Nakilala ang biktima dahil sa fingerprint test. Siya si Grace Cabrera, 44 na taong gulang, tubong Iloilo. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang ina at kapatid ni Grace. I-announce na lang para madali. Para madali lang. Kasi nandito pa kami sa probinsya eh. Pwede ba yan? Gusto ko yung madali na pauwiin. Gusto ko mapauwi ng mabilis yung kapatid ko. At para makapunta din kami dyan sa Pampanga. Si Grace raw ang breadwinner ng kanilang pamilya. Mabait siya, tapos matulungin. Ang lahat ng, kumbaga hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip niya yung mga kapatid niya, yung mapaaral. Alam mo, yung pamangkin niya, no, mga anak ko, gusto niya paaralin sa nursing. Sa Pampanga nila ipadederecho ang labi ni Grace kung saan nakatira ang kanyang mister na si Domingo. Hindi na humarap sa kamera si Domingo pero ibinahagi niya sa amin ang kopya ng huli nilang pag-uusap ni Grace. Tanging ang nasabi lang ni Grace sa mister ay takot na siya at nangangamba sa kanilang buhay. Nasa bomb shelter siya noon kasama ang alaga niyang Israeli.
Sa ngayon, wala pa raw abiso ang DFA kung paano maiuwi ang labi ni Grace. Inihahanda na ng OWA ang ibibigay sa kanilang tulong pinansyal. Gaya ng pamilya ni Grace, nananawagan din ang ina ng nasawing Pinay caregiver na si Angeline Aguirre. Yun lang pong kahilingan ko yung maiuwi ang kanyang anak ko. Kasama si Angeline sa unang 3 Pilipinong napaulat na napatay sa giyera. Nagpaabot na rin ng financial assistance ang Kamara sa pamilyang naulila ni Angeline. Sa Cadiz City naman sa Negros Occidental, nakahanda na ang pagbuburulan ng Pinay OFW na si Loretta Alacre Villarin. Siya ang Pinay na napatay ng Hamas sa gitna ng music festival. Wala pa ring impormasyon kung kailan may uwi sa bansa ang kanyang labi. Bukod sa mga bangkay ng biktima, wala ring tiyak kung kailan marerepatriate ang nasa 78 Pinoy na stranded pa rin sa Gaza Strip. Hindi pa rin kasi binubuksan ang Rafah crossing para makatawid sa border patungong Egypt ang mga lumilikas. Pero sabi ng ating Department of Foreign Affairs, baka buksan na ito bukas. It could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. Because the Israelis have always said, be ready at any time because it could be at any day. And when it's open, it's not a permanent, it will not be a permanent opening. It will be for a window, maybe 12 hours, 24 hours. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ginagawa na raw ng paraan ng Amerika at Egypt para maambulan ng tulong ang mga naiipit sa giyera sa Gaza City. Yun nga lang, nagmamatigas ang Israel. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Wasak na wasak ang gusaling ito sa Gaza City matapos tamaan ng airstrike ng Israel. Ganyan din kalakas ang tumama sa Khan Yunis. 13 Palestinian ang patay. Tila lantang gulay ang mga batang nadamay. Ang lalaking ito mangiyak-ngiyak sa naranasang karahasan. Sagad na ang kapasidad sa mga ospital at karamihan sa mga pasyente, pawang mga bata. Sa ngayon, halos 5,000 Israeli at Palestinian na ang napatay. Lagpas 12,000 naman ang sugatan. Hinahunting na ng Israel si Mohammed Deif na itinuturing mastermind sa biglaang pag-atake ng Hamas noong October 7. Tinutugis na rin ang leader ng militanteng grupo na si Yahya Sinwar. Sa kabila ng mga airstrike ng Israel, nananatiling alas ng Hamas ang mga hostage nilang sibilyan. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, 3 bagay ang nilinaw niya kay US President Joe Biden. Una, dapat pauwiin na ng Hamas ang mga hostage. Pangalawa, bisitahin dapat ng Red Cross ang mga dinukot. At pangatlo, hindi papayag ang Israel sa anumang humanitarian assistance, mapapagkain man o gamot mula sa kanilang teritoryo papasok ng Gaza. Dito sa Rafah Crossing, border ng Gaza at Egypt, posibleng itawid ang tulong. Pero wala pa ring go signal ang Egypt. Sa pamamagitan ng phone call, nagkausap sina US President Biden at President Abdel Fattah al-Sisi ng Egypt. Tinalakay nila ang humanitarian assistance sa mga sibilyan sa Gaza. Nangako magtutulungan ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ang mga rebelde noon nabigyan ngayon ng ikalawang pagkakataon at naging instrumento pa para makamit ang kapayapaan sa Basilan. Nasa Frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Ito si Ibrahim, nagsimula bilang rebeldeng MILF, naging teroristang Abu Sayyaf at ngayon nagbalik loob na sa pamahalaan. Si Ibrahim ang sumasalamin sa mga pagbabago sa Basilan. Ang nagbukas ng kanyang isipan, si Doc Arlene o tinatawag nilang Mama Doc. Kasi orphan of war ako. Namatay yung tatay ko sa Langmay noon. Bilang isang ulila, alam ni Mama Doc na ang sugat na kailangang hilumin ay yung hindi tanaw ng dalawang mata. I met a child na nagmamarcha, tanghaling tapat, nagmamarcha siya, bit-bit yung baril-barilan niya made of wood. Tapos sumisigaw yung bata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi ko, ano nangyayari sa bata? Bakit ganun siya? Matapos ang 5 dekadang digmaan, marami sa mga batang Basilenyo may trauma ng giyera. Nasa kasamaang palad, hindi nabibigyang pansin. Ito ang dahilan kaya nabuo ang Save the Children of War Basilan. Imbis na baril at bala, bola at bisikleta ang binibigay nila sa mga bata. We gather the children and then psychological assessment and then intervention. So, ang mga bata talaga laruan. Bola, toys. Every year yan ginagawa na namin yung Festival of Love and Peace for the Children. So, during the event, surrender yung toy guns nyo. Yung toy guns nyo isa-surrender, papalitan ni Mama Doc ng bike.
Ito rin ang nagbuklod sa magkaibang mundo ni Mama Doc at ni Suwada Asnawi, ang may bahay ng isa sa mga pinaka-wanted na rebelde ng Basilan, si Commander Dan Asnawi ng Moro Islamic Liberation Front. Bilang isang nanay, bilang isang asawa, ayoko na buhay gira ulit. Ayoko na. Ano madalas sinasabi niyo kay Commander noon nung magulo pa? Hindi na dapat maulit ito lahat. Kasi nakikita ko mga bata doon, lahat po sila naghawak ng baril, mga 10 years old, 11 years old may hawak na baril. Sabi ko, hindi pwede to sa mga batang ito. Ayokong ganito lumaki sila gaya ng tatay nila, puro ng baril ang hinawakan. Kaya gumawa po ako, sinerge ko po kung saan ako lalapit ka po nakita ko. Talaga? Kaya dumating ako sa buhay niya. Followers niya po ako, tinitingnan ko lahat ng mga activities niya. Ang sabi ko sa kanya, po, sali po niyo kami. Ang pagkakaibigan na ito ang naging tulay tungo sa kapayapaan. Ang warrior na si Commander Dan, nahatak na rin ng kanyang may bahay sa Save the Children of War movement. Sa matagal na panahon, off-limit sa mga tagalabas ang barangay na ito sa Albarca, kung saan napatay sa ambush ang 23 Marines noong 2007. Pero sa araw na ito, pinapasok kami ni Commander Dan. Nakita namin ang mga truck ng mga napatay na sundalo. Bakas pa rin ang madugong bakbakan. Para kay Commander Dan at sa mga taga-Basilan, ang mga pira-pirasong bakal na ito nagsisilbing paalala at babala. Kung nakita namin ito, parang kinakabahan kami. Kasi siyempre, hindi to sa amin, mga military. Yung alaala ng nakaraan. Ito pala yung ano, si Doktora yung never again, ibig sabihin, yung happen noon hindi na maulit siguro, di ba, Doktora? Never again. Never again to war. Kailanman, ayaw na raw balikan ni na Ibrahim, Doc Arlene, Suwada at Commander Dan ang bangungot ng digmaan para sa Basilan, para sa kanilang mga anak at alang-alang sa mga susunod pang henerasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Susunod, mga kumakain sa isang restaurant sa China, inatrasan ng sasakyan. 4 na ang hayop sa Spain na rescue sa malawakang animal trafficking. At magnanakaw sa Poland, nagkunwaring manikin para hindi mahuli ng mga pulis. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Sa pool sa CCTV, ang pag-atras ng sasakyan sa mga kumakain sa isang restaurant sa China. Yan ang iba pa sa Frontline News Abroad. Pagmasdan ng grupong ito ng mga customer na kumakain sa labas ng isang restaurant sa Luzhou City sa China. Wala silang kamalay-malay na may naghihintay na pala sa kanilang disgrasya. Sa gilid, makikitang isang kotseng umaatras hanggang sa napabilis ang pag-atras ng kotse at inararo nito ang mga kumakain. Base sa investigasyon, na-distract daw ang driver nang nooy nagsusuot ng seatbelt habang umaatras. Maswerteng walang malubhang nasaktan sa mga biktima. Sa Warsaw, Poland, pansinin ng mga manikin na yan na nakadisplay sa mall. Ang isang yan na nakasuot ng brown na hoodie jacket, hindi pala manikin, kundi totoong tao. At modus pala niya yan para pagnakawan ng mall. Hinintay niyang magsara ang mall at nang wala ng tao, doon na niya sinuyod ang mga tindahan ng damit at mga alahas. Hindi na nakunan sa CCTV pero nagawa pa raw kumain ng suspect sa isang restaurant at saka pumunta sa department store para magpalit ng damit. Ang hindi niya alam, may nakakita sa kanyang security guard. Tumawag ng pulis ang guard at inaresto ang 22 taong gulang na sospek. Hindi raw ito ang unang beses na nagpanggap bilang manikin ng sospek na notorious sa pagnanakaw sa mga mall. Sa Barcelona, Spain, tumambad sa mga otoridad ang mga nakakulong na hybrid at mamahaling aso sa pet shop na ito. Narescue sila sa ikanasang operasyon ng mga pulis. Bukod sa mga aso, may mga narescue ring mga hybrid na pusa sa iba't ibang syudad sa Spain. Sa kabuuan, nasa 400 hayop ang nailigtas. 19 na sospek ang arestado sa malawakang trafficking ng mga hayop. Ini-import pa raw ng mga sospek ang mga hayop mula sa Eastern Europe saka binibenta ng mas mahal sa Spain. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pumarap ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos sa mga business leaders sa Saudi Arabia para sa First ASEAN Gulf Cooperation Council Summit.
At live mula sa Riyadh, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano nang mga napag-usapan dyan sa meeting si Pangulong Marcos? Mayan, siksik at magiging mabilis lamang ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Kingdom of Saudi Arabia para nga sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC. Pero bago dumalo sa kaliwat ka ng activities ng ASEAN GCC, uupo muna ang Pangulo sa isang roundtable meeting kasama ang iba't ibang business leaders ng Saudi Arabia. Aabot sa $120 million na halaga ng mga kasunduan. Ito ang inaasahang makukuha ng Administrasyong Marcos Jr. sa kanyang pakikipagpulong sa Saudi Arabia business leaders. Mula rito, nasa 15,000 Pilipino raw ang inaasahang magbebenepisyo pagdating sa training at employment opportunities o pagkakaroon ng trabaho lalo na sa construction industry. Iginiit ni PBBM na marami ng ginawang legislative amendments sa bansa para mas maging madali sa mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Foreign Investment Act, Retail Trade Investments Act, Public Services Act at Renewable Energy Act. Bukod pa ito sa fiscal incentives na mapakinabangan doon ng mga foreign investors dahil sa pinatutupad na Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Ibinida rin ng Administrasyong Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund, bagay na interesado raw ang Saudi Arabia mula sa kanilang Minister of Investment na si Khalid Al-Fali. Binanggit din sa naturang pulong ng Saudi Aramco o yung Saudi Arabian Oil Group na pinag-aaralan nila ang posibilidad ng pagkakaroon ng long-term supply arrangement pagdating sa petroleum products sa Pilipinas. Naniniwala rin daw ang Saudi Arabia Ministry of Investment ng magiging magandang ugnayan nila sa Pilipinas lalo't itinuturing nila ito sa mga bansang mabilis ang pag-unlad na ekonomiya at magsisilbing tulay nila sa ASEAN region. Ang Saudi Arabia ang isa sa may pinakamaraming overseas Filipino sa buong mundo at itinuturing na pangatlo sa mga bansa na may pinakamalaking source ng OFW remittances. Mayan, bukas nakatakdangang pag-usapan sa gagawing ASEAN GCC ang iba't ibang major geopolitical development, economic progress, maging usapin ng seguridad at socio-economic culture, collaboration ng nasa 16 na mga bansang bahagi ng ASEAN GCC. Kasama rin sa inaabangan ang pakikipagkita ni PBBM sa Filipino community dito sa Saudi Arabia. Mayan. Mon, akin isang tanong lang, yung sa Maharlika Investment Fund, sabi mo interesado yung ilang business leaders dyan. Paanong interesado? Medyo naidetalye na ba kung sila ay may balak mag-invest kahit na medyo walang malinaw na IRR sa ngayon, ha, Mon? Medyo mahina lang yung dating sa akin, Mayan, ng audio, pero pinaliwanag dito ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos yung kahalagahan at yung pinakamagiging benefits at advantages kung sakali mag-i-invest nga dito sa Maharlika Investment Fund ang iba't ibang mga companies or leaders din in terms of business dito sa Saudi Arabia. At ito yung pinapaliwanag at ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga business leaders dito sa Saudi Arabia na mahalaga o maganda siguro na mapag-usapan nila ito ng mas masinsinan para mas may paliwanag daw nila yung kahalagahan nga at magiging benepisyo sa kanila nitong Maharlika Investment Fund na maaari nila makuha nga dito sa ginagawang pag-uusap, Mayan. Alright. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Abangan, lasing na pulis sa Las Piñas, nagwala at tinutukan ng baril ang isa niyang kapitbahay. At JK Labajo, special guest sa concert ni Danish pop singer Lucas Graham. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Arestadong isang pulis na nagamok at nanutok ng baril sa Las Piñas. Ang pulis nakainom daw dahil ikakasal pala kinabukasan. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa pool sa CCTV ang pulis na ito habang nagwawala at may hawak pang baril sa isang iskinita sa Barangay Almanza 2 sa Las Piñas kaninang madaling araw. Kinilalang pulis na si Lieutenant Colonel Branard Castañeda. Oh my God! Holy Sa mga kilos ni Castañeda, hindi makakailang nakainom siya. Bang! Sinubukan pa siyang awatin ng isang babae.
Hindi na nakunan sa CCTV ang mga sumunod na tagpo, pero nanutok pa pala ng baril si Castañeda sa isang kapitbahay. Nagreklamo sa presinto ang tinutukan niya ng baril na si Jomeses Leyte. Kwento niya, nag-aayos lang siya ng bisikleta nang bigla siyang lapitan ni Castañeda. Sabi sa akin na manahimik naman daw ako at saka bitawan ko yung baril niya. Lasing siya, tapos bigla niya na lang ako tinutukan na ganun. Siyempre, lasing din siya, lasing din ako. Buti na lang daw at naagaw niya ang baril mula kay Castañeda. Ayon sa mga pulis, kumpirmadong lasing si Castañeda. Uminom daw ang suspect bilang selebrasyon ng kanyang kasal kinabukasan. Ka-schedule yung kasal niya bukas. At yan, yung isang nakikita namin dahilan, baka maaga siya nag-celebrate for tomorrow's scheduled wedding. Agad namang naaresto si Castañeda. Na-recover sa kanyang baril na ginamit niya sa panunutok. Sinubukan siyang makapanayam ng aming team habang nasa kulungan, pero hindi siya sumagot. Totoo po bang tinutukan ito ng baril na 2 beses, sir? Nirelieve na sa pwesto si Castañeda at nakakulong ngayon sa PNP Las Piñas headquarters. Maharap siya sa kasong administratibo at kriminal, partikular ang illegal discharge of firearms in relation to 10591, Omnibus Election Code at grave threat. Bawal ang pagdadala ngayon ng baril dahil sa umiiral na gun ban para sa barangay at SK elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Lucky fanboy si senior high star Juan Carlos Labajo matapos siyang mapasama bilang special guest sa concert ni Lucas Graham dito sa Pilipinas. Yan at iba pa sa report na to. New achievement unlocked para kay senior high star at Pinoy singer na si Juan Carlos o JK Labajo. Special guest si JK sa concert ni Danish pop singer Lucas Graham sa kanilang concert dito sa Pilipinas. Nakakatuwa kasi he invited me to perform with him sa concert niya. Tapos kakanta din ata siya ng ere. So di ko na alam paano namin gagawin kasi Tagalog yun eh. This Sunday na ang concert ni Lucas sa New Frontier Theater. Inanunsyo rin ito mismo ni Lucas sa isang video. Hey guys, less than a week away from our concert in Manila and I've got a wonderful surprise for you guys. Juan Carlos will be joining me on stage, so make sure to catch us on stage at the Frontier Theater. Bago yan, una silang nag-trending dahil sa kanilang TikTok conversation. Mismong si Lucas ang nag-invite kay JK na i-perform nila together ang kantang Love Someone. May pasabog na naman si Queen Taylor Swift. Nirelease ng American singer-songwriter ang live audio ng kanyang hit lover song na Cruel Summer. Mula ito sa kanyang The Eras Tour. Bukod sa live audio, may remix version ding nilabas si Tay-Tay ng kanta from American DJ LPGOB. Inilabas naman na ni EXO Chanyeol ang teaser video ng kanyang upcoming song na Good Enough. Bukod kay Chanyeol, tampok din sa trailer ang main vocalist ng EXO na sina Chen, D.O. at Baekhyun. Bukas na i-release ang kantang Good Enough. Heto ang isa pang chika. Nagsalita na si Piolo Pascual tungkol sa mga kumakalat na balita online na nabuntis daw niya ang aktres na si Shaina Magdayaw. Sa isang ambush interview, dininay ito ni Piolo at sinabing hindi niya priority ang love life. Matatanda ang kumalat sa TikTok ang rumor na buntis si Shaina kay Piolo. Nag-joke pa ang aktor tungkol dito. Pakinggan natin. Siyempre, ang dami nagtatawag sa akin, di ba? Sabi ko, sorry, hindi ko kayo nasabihan. Oo, sinisecret talaga namin eh. Just, humor yourself, di ba? Buti pa kayo nalam. Ibinahagi rin ni Piolo ang real status nila ni Shaina matapos silang maispatan together sa naganap na Star Magic Ball.
Ayon kay Piolo, super busy raw siya this year para isipin ang love life. Dalawa kasi sa pelikula ni Piolo na Gomburza at Malyari ang pasok sa 2023 Metro Manila Film Festival. You know, I'm not dating anyway, so what you see when we're together is really how we are. So I hope she's not dating too. There's always a time for everything, and I know this time is really for work. You know, I'm blessed with a lot of work, so I don't want to have too much on my plate because as it is, there's just too much already. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! Uy, mga kapatid, hindi ko na naman mabasa. 67 days. Uy, ba't ganyan ka kararating mo lang? Nasa edad niya Meeting ko kasi. po, mga kapatid, 67 days na lang po. Pasko na. Welcome back. Welcome back! Bakit na nangyari? Wala, na-miss ka namin. Oo nga eh. Parang kahapon lang. Pasalubong. Yan po ang 35 minuto. Ano? Pag-demise. Ano? Headlines. Ano ba ka tayong kanto kasi tayo? Pinipilit mo na naman yung kamon. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.